Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga ka-review at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. Yan mga ka-review natin at eto nga po Vice President Sara Duterte magre-resign na nga ba? Naku po, dahil sa mga paninira ni House Speaker Romualdez. Yan mga ka-review, patungkol po riyan ang ating bibigyan ng reaksyon, komento or kritisismo kung meron man po Ito po ay mula kay Bangon Pilipinas. Yan mga ka-review natin. Kung nasa description po ang full video link ng balitang ito, subscribe nyo na po Bangon Pilipinas, okay? At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan mga ka-review natin. Huwag na po natin patagalin. Sama-sama sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Eto na po. Welcome back to my channel. Ito nga at dahil sa mga mainit-init na usapin tungkol kay Vice President Sara Duterte at ang confidential funds ay may posibilidad kaya na tuluyan nang bumaba sa pwesto bilang DepEd Secretary si Vice President Sara dahil sa pag-single out at mga paninira sa kanya ni Romualdez. Dito nga sa ating video, mapapanood natin na tila confident ang isang vlogger na hindi bibitiw si Vice President Sara sa kanyang pwesto. Marami pa nga rin ang mga taong nagmamahal at sumusuporta sa ating Vice President at ayaw nila na ito ay bumaba sa kanyang pwesto. Ayon nga sa isang comment, "Don't resign, VP Sara. The children needs you. Don't mind Kuting. You are the only cabinet secretary who has credibility and you are not corrupt. Please stay." Do not resign. More than ever, this is the time when the students and teachers who look up to you for guidance and protection from abuse and any kind of hurt and harm need you. You are doing a great job. Besides, some people might misinterpret such action. Ilan nga lamang yan sa mga patunay na madami pa rin ang sumusuporta kay VP Sara sa kabila ng mga issues na lumalabas tungkol sa kanya. Ngunit bago nga natin ipagpatuloy ang ating video ay pakihit na lamang ng like at subscribe button pati na rin ng notification bell para lagi kang updated sa aming mga balita. Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon yung posibilidad ng ating VP Inday Sara ay tuluyan ng kakalas sa PBBM admin. Yung magre-resign na siya as DepEd Secretary dahil sa pag-single out sa kanya yung klaro na paninira ng Romualdez, PBBM, tahimik. So, never na sumagi sa isip ko na kakalas sa PBBM admin si VP Sara, lalo na yung mag-resign as DepEd Secretary. Hanggat kanina napanood ko itong vlog ni Madam Marlica. Yung advice ng Fair Lady is VP Inday Sara, dapat kumalas ka na. So, pakinggan muna natin yung mga hindi nakapanood sa latest vlog ni Marlica. Pakinggan natin ito at mamaya magbigay ako ng reaksyon. Inday, mangyak-ngyak kasi dyan. Bakit? Kaya ang question ko, kailangan ngayon pa lang kumalas na si Inday. Kung Kumalas. nakikita niya, kasi kami nakikita namin na mafia. So yan mga ka-review natin yun pala. Sinasabi pala ni Ma'am Marlica na kumalas na daw po itong si VP Sara. Pero alam mo mga ka-review natin yung opinion ko po rito. Alam niyo po kung hindi po kakalasin o hindi po talaga magre-resign si VP Sara sa Department of Education bilang secretary. Kasi wala naman po sa wala naman po sa pagkatao ng mga Duterte ang umaatras sa laban, di ba? Kasi laban ito mga ka-review Laban ito
ni BP Sara kaya Romualdez dito sa kanya mga paninira. Ngayon, kung atras po siya, mawawala na po yung di ba? Yung personality na palaban po ang isang Inday Sara, mga karibin natin. Hindi po umaatras ang isang Inday Sara Duterte, mga karibin natin, di ba? Yan po ang kanyang personality. Nako, mahirap pong paniwalaan yung mahirap pong maniwala din si BP Sara na magre-resign. Kasi wala po yan sa kanyang personality, no? Sa kanyang pagkatao, yung aatras ka sa laban. Eto, pakinggan pa rin natin. Sindikato ang gobyerno ito. Kung ayaw mo, hindi madamay, sabi nga ni Daniel kanina, mag-resign ka na dyan sa Department of Education. Diba? Just stick with your being a vice president. Diba? Yun ang sabi ng aking mga palangga. Sabi ni The Apricot, liquidation by certification. Yes, exactly, yeah. Yung kanilang mga pondo na extraordinary ay walang itemized audit. Kundi certificate lang na ginamit namin saan? Paring ginamit, what? Ginamit? Pero yung pala dineposito sa offshore account nila tambalusos at pinangbili ng mga kabahayan nila at party ni Saudi ko ng kanyang asawa sa Paris pagsara ng mga designer stores para mag-party sila. Di ba na-vlog ko na sa inyo? So, i-certify lang, yung expose ni SAS, i-certify lang nila, na ito na yung liquidation. Pag sinabi mong liquidation, mga palangga, dapat i-itemize mo kung saan ginastos itong mga pondong ito. But anyway, na-explain na yan. Ang gusto kong sabihin sa inyo na sa kabila ng pangyayaring kaguluhan dyan na pag-personal na atake o pagpupolitika kay Inday, ay patuloy pa rin siya. Okay, na wala kang makitang binitawang salita sa kanyang statement na tipong nag-aaklas o nagagalit. But syempre, I think she's good at that. Okay, basahin natin. Okay. Yung statement niya, I think So, mga kaibigan ni Madam Marlica at plus siya mismo, kumbinsido na panahon na para umaklas si BP Sara sa PBBM admin. Lalo na yung pagiging DepEd Secretary kasi additional job niya yun. Ang talagang mandato niya is BP. So doon siya mag-focus. So, kayo mga anong opinion ninyo? Panahon na ba para kumalas si BP Inday Sara? Kung ako ang inyong tatanungin, ano ang basa ko kay BP Inday Sara? Nagbigay na siya ng kanyang statement, written statement doon sa hindi na siya talaga mabibigyan ng confidential intelligence fund. Maganda yung sinasabi niya. Okay, pakinggan natin dito. Hindi ko nabasa yung statement, kaya lang itong si Marlica, binabasa niya. Para from this statement, makita natin kung may plano na ba siyang kumalas. this was 8 hours ago. So, no more confidential fund for Sara, but for the congresistas, for the senators, enjoy at the office of the Lisa Smugs or the president. Tuloy-tuloy ang kanilang. So yun nga po rin yung hirap ng mga karibin natin kasi di ba lantaran na po itong ginagawang paninira ni House Speaker Romualdez at ng mga Makabayan Bloc, no, kay BP Sara Duterte. So di ba dahil pinsan nga po ni President Bongbong Marcos itong si Romualdez, dapat sana naglabas din po siya ng kanyang reaksyon. O ano masasabi mo po dito, di ba, Mr. President? Sa ginawa ng iyong pinsan
na House Speaker Romualdez, no? O kay VP Sara, tinanggalan niya ng confidential fund, samantalang yung iba hindi. At maging yung sarili niya mga ka-review, may extraordinary fund, hindi man lang binawasan. Which is na reason nila is itutulong sa WPS, Mr. President. So wala pong reaction na ganun, di ba? O dapat sinabi niya na okay, kasi dapat kasi tinanggalan niya ng intelligence fund, confidential fund si Vice President Sara Duterte. Sana kayo rin po, no? Sana ikaw rin, no? Speaker Romualdez, tanggalin din yung extraordinary fund para itulong din doon sa WPS. Kahit ganung simpleng reaction, di ba mga ka-review natin? Para maging fair lang kay VP Sara. Kasi Vice President mo yan At kaalyado mo pa. Hindi pa kontrapartido, di ba mga ka-review? So dapat nagbibigay po ng statement. Kasi po yung mga tao talaga, malilikot po talagang utak, mga ka-review natin, no? Yung mga netizen po natin, malilikot ang utak. Ang iisipin po nila kapag hindi po nagsalita si President Bongbong Marcos Jr. patungkol po dito, baka inutusan itong si di ba? Si House Speaker Romualdez para gawin ito. So yan, para sana matuldukan na yung mga hinala, no? Tamang hinala ng mga netizen natin, mga ka-review, no? Dapat magsalita talaga itong si President Bongbong Marcos about dito, no, mga ka-review natin. So ito mga ka-review, pakinggan po natin si Madam Marlica. Confidential fund. So nakita niyo yung target. The only target is Sara. Kaya dun sa mga Duterte supporters, ayan, kailangan nyo na mag-speak up din. Alright, napakinggan ko na yung basta ang statement ni VP Sara is nagpapasalamat siya sa mga supporters niya tayo. May nagkabit ba daw ng green ribbon in show of support. Kaya lang, ang summary sa kanya statement is okay lang. Maliit na bagay lang yun, yung confidential intelligence fund na wala. Ang pagtuunan natin ng pansin, sabi niya, yung lumalalang giyera sa yung Israel at Hamas, na baka lalo tayong maapektuhan kasi nandyan pa yung Ukraine, Russia war, tapos ito na naman, mag-escalate. Gugulo pa ang ating mundo dahil sa Israel-Hamas na giyera. Yun ang pagtuunan natin ng pansin. So, yung kanyang statement na napakinggan ko, binasa ni Madam Marlica, parang wala siyang sama ng loob. Trabaho-trabaho lang. Kaya ang basa ko kay BP Inday Sara, hindi pa siya kakalas. Yan ang tingin ko sa kanya. Trabaho lang. So yan mga ka-review natin, no? Marami po talagang naniniwala na hindi po talaga magre-resign itong si VP Sara dyan po sa Department of Education. Kasi nga po mga ka-review natin, malaki pong yan di ba? Sa kanyang pagkatao, no? Laban niya po ito. Kaya Speaker Romualdez at hindi niya po yan aatrasan. Kasi nga po, di ba? Wala nga po gaya ng sabi ko kanina, wala po sa personalidad ni Vice President Sara Duterte ang umaatras sa laban, mga ka-review natin. Tatapusin niya ito, maging ano pa man ang mangyari, di ba? Basta't nasa likod niya po ang taong bayan, patuloy po ang pagtatrabaho ng ating mahal na Vice Presidente. Yan mga ka-review natin, no? Pero marami pa rin nang tumitira sa kanya ngayon, no? Yan. Pero okay lang yan kasi lahat naman po tayo ay may kanya-kanyang opinion ng mga ka-review. So, okay lang po yan. Banatan niyo po si VP Sara kasi yan din po yung papalakas ng loob niya. Yung mga banat ninyo. Okay lang po yan, right? Alright mga ka-review natin kung ano man po ang reaksyon. Comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong reaksyon. Ang inyong nararamdaman sa isyong ito, no? Dito sa, yan, magre-resign na dahil sa paninira. No? Well, anyway, mga ka-review, nasa
Naka-DP yun. Naka-DP kung anong gagawin niya. Yan mga ka-review natin. Kung bago ka pa lang at dito po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan mga ka-review natin, huwag din pong kalimutang i-subscribe si Bangon Pilipinas. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Yan mga ka-review natin, maraming salamat po.